Alam niyo po ba, the grace of God is primarily referring to God's unmerited favor and love of God. Hindi po ito na-earn. Hindi po ito ginagawa. It is a gift from the Lord na tinanggap mo. Pero, kailangan mong tanggapin at ingatan. Extended to humanity, particularly in the context of salvation, it is a gift freely given. It is freely given to you. Wala kang ginawa kahit na ikaw ay masamang tao, kahit na ikaw ay walang panahon sa Panginoon. Minahal ka, pinili ka ng Panginoon, and He has given you His grace. Not something to earn or deserve ka para ibigay sa'yo. Hindi ka talaga deserve, brothers and sisters. Pero tinanggap mo because you choose the Word of God. You choose the gospel of Christ. Kaya napakapalad mo. Pero may sinabi si Apostol Pablo in Roma, Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 2. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Because of the grace of God, the grace gospel of God. Tinanggap ko yung grace at kahit anong gawin ko, forever saved na ako. No! The Lord said, ang sabi ni Apostol Pablo, kung natanggap mo yung biyaya ng Panginoon, ibig bang sabihin nun, dahil ito ay gift, magpapatuloy ka pa rin sa pagkakasala para yung biyaya ng Panginoon ay managana? Verse 2, wag nawang mangyari tayong mga patay na sa pagkakasala. Paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Lahat ng patay na sa kasalanan. Magsabing amen. Huwag nyo nang buhayin pa yung pinatay. Kasi, mabaho po yun. Marumi po yun, mga kapatid. At hindi po yung kalugod-lugod sa Panginoon. Lahat ng tumanggap ng gospel of grace, don't misunderstood the Word of God. It is not the license to do sin and to live in sin. You need to embrace the grace of God and to be holy in the sight of the Lord until His coming. Hallelujah! Magpumilit ka to embrace the holiness of God. Kung magmamayabang ka because natanggap mo na yung grace, anong sabi ng verse 15? Ano nga? Magkakasala baga tayo dahil sa tayo'y wala na sa ilalim ng kautusan? Kundi sa ilalim ng biyaya, wag nawang mangyari. Wag mong bitawan yung grace ng Panginoon. Wag mong bitawan yung pagmamahal at yung kaligtasan na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Anong sabi ni John in 1 John 3 verse 9? No one who is born of God will continue to sin. Ang ipinanganak daw ng Panginoon to be a born-again Christians ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Because God's seed remains in them, they cannot go in sinning because they have been born of God. Ang tunay na Kristiyano o born-again na tinatawag, mga kapatid, hindi daw nagpapatuloy sa pagkakasala. Yes! You can fall in sin. Minsan nahulog ka, nagkamali ka. Pero yung ikaw ay mabuhay sa kasalanan, hindi na daw tatanggapin ang iyong pagsisisi. But if you fall, and you know that this is your mistake, ayaw mong mabuhay doon, tatanggapin ng Panginoon. Alam niyo po ba, same grace that saved us is the same grace that teaches us to be holy and godly. Anong sabi ng
Titus chapter 2, verse 11 to 12. For the grace of God that bringeth salvation, the grace of God na ipinapangaral ng marami, the grace gospel of God na dala-dala ni Apostol Pablo, bring salvation had appeared to all men. Dumating sa atin ang grace ng ating Panginoong Yesus. Verse 12, teaching us what is the purpose of the gospel of Christ, teaching us that denying ungodliness and worldly lust. Ang gospel of grace, tinuturuan ka na i-deny mo ang ungodliness at the worldly lust. Kapag hindi ka tinuturuan na hindi ka umalis sa kasalanan, that is not the gospel of grace. The gospel of grace is teaching you to deny ungodliness and worldly lust. Pero yung sinasabi, okay lang yan, magkasala ka, ligtas ka na hanggang sa wakas. No! Because God's gospel of grace is teaching us to deny, and not only to deny, to live soberly, righteously, and godly in the present world. Hanggat buhay ka daw, ang gospel of grace, tuturuan ka to deny ungodliness, to deny fleshly worldly lust, fleshly lust, and to live soberly, righteously, godly, hanggat buhay ka, hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoon. Pero yung sinasabi mo, hindi, pinatawad na ako noon, yung gagawin ko pa, patatawarin pa rin ako ng Panginoon. Pinatawad na ako ng Panginoon. Ako'y ligtas kahit pa ako ay maraming kasalanan, kahit pa ako ay kung sino-sino ang kinakasama. Kahit ako pa ay masamang tao. Pinatawad na ako, natanggap ko na yung gospel of grace. No. Amen? We need to live righteously and godly in the sight of the Lord. Alam nyo, hindi mahirap kapag ka nasa iyo ang banal na Espiritu. Minsan, siyempre nagagalit ka. Minsan, tumataas ang boses mo. Minsan, nagkakamali ka. Pero pag naandyan yung Holy Spirit, sasabihin sa'yo ng banal na Espiritu, okay lang yung anak, sige, bumawi ka. Sabi mo sa katabi mo, bumawi ka. Okay lang yan, bumawi ka. Kung may mistake ka na nagawa, bumawi ka. Kasi, alam niyo po ba, pagdating sa apostasy, ito ang turing ng ating Panginoon. In Peter, ikalawang Pedro 2:20 hanggang 22. Ang mga taong nakakilala na kay Heso Kristo, lahat na nakakilala kay Heso Kristo, magsabing amen. Amen. So, you are the one who is, Peter said in this word. Amen? Nakakilala na. Sabi dito, ang mga taong nakakilala na kay Heso Kristo na Panginoon at tagapagligtas. Pero, wag nawa ito ang maging address sa atin, no? Tagapagligtas ay tumalikod na sa kasamaan ng mundo. Ayan, tumalikod na daw sa kasamaan ng mundo. Nawa tayo yan, na tumalikod na. Pero ito yung pangalawang clause. Tingnan mo. Ngunit, kung muli silang bumalik sa kasamaan at maging alipin muli nito, mas masahol pa sa dati ang magiging kalagayan natin. Sabi ni Apostol Pedro, kung naliwanagan ka na, napatawad ka na, niligtas ka na ng Panginoon, at ikaw ay nabago na ang buhay, at ikaw ay bumalik sa iyong dating pamumuhay, ang sabi niya dito, magiging masahol pa daw sa dati ang magiging kalagayan natin. Bakit kamo? Mabuti pang hindi nila natagpuan ang landas patungo sa matuwid na pamumuhay. Mabuti pa daw, hindi na nila natikman, naranasan, natanggap. Bakit? Kaysa natagpuan ito at talikuran lang bandang huli ang mga banal na utos na ibinigay sa kanila. Verse 22, bagay sa kanila
Ang kasabihan, anong kasabihan? Ang aso'y kumakain ng suka. At ang baboy, paliguan man, ay babalik din sa kanyang lubluban. Lahat ng tumalikod, nag-apostasy sa grace of God. Ganito ang nagiging itsura. Aso, sumuka. Ibig sabihin, isinuka mo na yung dati mong buhay. Tapos binabalikan mo. Tapos ikaw yung aso, nilinis na. Ay, yung baboy, nalinis na. Nilagyan mo pa nga ng ribbon eh. Kulay pula pa yung ribbon. Ang tawag mo pa sa kanya, ano? Babsi. Ang linis-linis na. May alcohol pa, tapos meron pang pabango. Meron pang bag. Na talagang lumalakad, tapos may yung buntot niya, meron pang nakalagay na laso. Kaya lang, bumalik sa dati. Naglublob uli. Yun daw ang tingin ng Panginoon sa mga tumatalikod. Kaya winawarningan tayo ng ating Panginoon. Why? Hindi po tayo aso. Alam niyo, maganda ang katangian ng aso. Ang aso napaka-faithful sa amo. Alam niyo, yung aso, nakaranas kami noon eh. Natatanda ko nung kapatid ko, yan, nandiyan sa Iesa. Nung maliit pa yung bahay namin, umalis kami noon, bagyo yata yun. Yung aso namin noon, mayroon pang aso noon eh, kami. Ilang araw kami hindi napakain. Talagang, akala namin, pagdating namin, patay na kasi bagyo nung time na yun eh. Nung dumating kami, alam nyo, kahit gutom na, payat na, gumaganon pa rin yung buntot. Pinakain pa rin ni tatay. Nakatali sa labas. Ang problema lang nangyari sa uli, nilason. Pinakain ng bitchin. Nakita namin, tali na lang eh. Diba? Natatandaan mo yun? Tali na lang, pinutol yung tali. Inasusena. Pero mabait siya. Mabait yung aso, talagang napaka-faithful. But the bad things doon sa katangian ng aso, sumusuka siya, kinakain niya yung suka. At alam nyo, yan ang pinakamarumi na ayaw ng Panginoon. And you know, apostasy is like a dog eating his vomit. Kaya may warning ang Lord. Revelation, itong huling verse na babasahin ko sa inyo. Revelation chapter 22, verse 11, 14 to 15. Blessed are those who do His commandments. Lahat ng gumagawa ng commandments ng Panginoon, magsabing Amen. Mapalad ka. That they may have right to the tree of life and may enter through the gates into the city. But, verse 15, but outside are dogs and sorcerers and sexually immoral and murderers and idolaters and whoever loves the practices alay. Nung una, nagtataka kami. Bakit sinabing aso? Samantalang ang sinasabi dito lahat tao. Hindi rin ba kayo nagtataka bakit ang tinukoy dito aso? Na hindi po pwedeng pumasok sa langit. And now, the Word of God lighten us. Na kung sino ang tinutukoy na aso ng ating Panginoon is none other than the backslider na tumalikod sa Panginoon. Ang backslider, ang kauna-unahang hindi papasok sa langit na bayan ng ating Panginoon. Alam nyo, that's why there is a warning against apostasy
Kasi ayaw ng Lord na maging aso tayo. Amen? Huwag tayong bumalik sa dati nating buhay na iniwanan na po natin. Kasi kapag ganun ang gagawin natin, hindi tayo i-accept ng Panginoon sa langit na kung saan makakapiling natin ang Panginoon. Biruin niyo mga kapatid, bago pa sabihin niyo mga sorcerers, sexually immoral, yung murderers, idolaters, whoever loves and practices a lie, ang nauna, dogs. Bakit ganun, Brother Dennis? Akala ko ba sa langit walang aso? Walang hayop? Bakit nakasama yan hayop? Naunawaan namin na ang aso pala ay tumutukoy sa mga backslider. Anong sabi ng Revelation chapter 3, verse 11? The Lord said, Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast. Ang sabi niya ng Panginoon, mabalis na. Malapit na akong dumating. Panghawakan mo na kung ano ang meron ka. Ang tanong, ano ang meron ka? The salvation of the Lord. Huwag mong bibitawan the grace of the Lord. Sabi diyan, which thou hast, that no man take thy crown. Even your crown, mga kapatid, alam nyo, yung inyong pinagpagalan sa mahabang panahon. Biruin mo, simula nung 17 years old ka, naglilingkod ka. Tapos pagdating nung 40 years old ka, nawala ka sa Panginoon, biglang dumating ang Lord. Lahat ng pinagpagalan mo na crown o reward, mawawala. And even your salvation, mawawala. That's why there is a warning against apostasy.